Una po sa ating mga balita, bubuo na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng independent body na mag-iimbestiga sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng bansa. Ito'y sa harap na rin ng pagpapalit ng liderato ng Department of Public Works and Highways na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay dahil sa command responsibility. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Yan po sana ang madaling gawin. Mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan. Isang araw lang matapos magmatigas at manindigan ni Manuel Bonoan na hindi aalis sa kanyang pwesto bilang pinuno ng Department of Public Works and Highways para harapin ang mga problema sa mga proyekto kontra baha. Epektibo ngayong araw, wala na sa DPWH si Bonoan matapos tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Sa gitna ito ng mainit na issue sa maanomalya umanong flood control project at panawagan na sibakin ng opisyal. I think it was Secretary Bonoan who said that he took responsibility because it was under his, all of these things happened, all of these problems happened under his watch. So, under the principle of command responsibility, he felt that he should leave his post. June 30, 2022, nang italaga ni Pangulong Marcos bilang pinuno ng DPWH si Bonoan. Mula July 2022 hanggang May 2025, papalo na sa 545 billion pesos ang inilaang pondo sa mga flood control project. Si Pangulong Marcos, itinalaga si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong pinuno ng DPWH kapalit ni Bonoan. He seems he's done a very good job sa DOTR. And I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to public works kasi he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Direktiba ng Pangulo kay Dizon, linisin ang ahensya at tiyakin ang maayos na paggamit ng pondo para sa kapakanan ng taong bayan. Inatasan naman si Attorney Giovanni Lopez na maging Acting Secretary ng Transportation Department para masigurong walang maantalang serbisyo. Kasabay niyan, bubuo si Pangulong Marcos ng Independent Commission para imbestigahan ang katiwalian sa flood control projects. Target nitong magsagawa ng komprehensibong review sa mga proyekto. Tukuyin ang mga irregularidad at mga tiwaling individual na salarin sa mga ghost at substandard na proyekto kontra baha. They will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Bubuin ang komisyon ng mga forensic investigator, mga abogado, justices at prosecutor. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.